Sa silangang bahagi ng probinsya ng Quezon, may mga lugar na ngayon nyo lang siguro maririnig at masasaksihan na tila naiwan ng katahimikan ng dagat. Mga pook na hindi man madalas marating o marinig ng marami ay may sariling kwento ng pamumuhay, pakikipagsapalaran at simpleng buhay malapit sa kalikasan. Mula sa nakamamanghang tanawin, batong hugis manok na pinaniniwala ang pinaninirahan ng mga makakamandag na ahas, sandbar na napapalibutan ng malinaw at asul na karagatan, at isla na tinaguri ang pahingahan ng iba't ibang uri ng mga ibon. Habang unti-unti kang nilalayo ng biyahe sa ingay na syudad, mas mararamdaman mo ang kakaibang ritmo ng buhay, kung saan ang dagat na nagsisilbing buhay at koneksyon ng bawat tao sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Sa bawat hampas ng alon at paglayo sa mainland, unti-unti ring nagbabago ang tanawin. Tila may mundong tahimik na naghihintay matuklasan, isang tahimik ngunit may mga tanawing tila nakatago sa modernong mundo. Alauna ng madaling araw na nagsimula tayong bumiyahe patungong Quezon Province. Magtutungo tayo sa araw na ito sa isang islang bibihirang pag-usapan. Isang islang direktang nakaharap sa malawak na karagatan ng Pacific Ocean at napapagitnaan ng mga isla ng Polillo Island at Humalig Island. Ang oras natin ngayon ay alas 4 na ng daling araw nang makarating tayo dito sa gateway kung saan ito yung nagsisilbing daan papasok sa mga isla dito sa Polillo Group of Island. Ngayon nga pala ay nandito tayo ngayon sa port ng Real at yung oras ng biyahe natin hindi pa sigurado dahil nga pupunuin pa yung listahan ng mga pasaherong pupunta sa isla natin pupuntahan, ang Patnanungan Island. Ang pamasahe nga palang binayaran natin dito ay nagkakahalaga ng 600 pesos dahil nga sa nagtaas na ang presyo ng krudo na dati ang pamasahe dito ay 500 pesos lamang. So ito ay tumaas dahil nga sa pagtaas na rin ng krudo ngayong mga panahong ito. Karaniwang inaabot ang biyahe papunta sa mga isla ng silangang bahagi ng Quezon ng 4 na oras hanggang 5 oras. Kaya naman alas 5 pa lang ng umaga, nag-uumpisa na magsialisan ng ilang mga bangka papunta sa mga isla. Makikita nyo rin dito ang iba't ibang klaseng mga bangka tulad nilang ng Roro na kayang magsakay ng bus papuntang Polillo Island at Bordeos. Mabuti na lang at pinili natin mas agapan ang pagpunta sa port dahil nagkataon na mabilis na puno itong bangkang ating sinasakyan at nagkataon rin na isang biyahe lang ang bangka na papuntang Patnanungan. Alas 6 na ng umaga nung tayo ay umalis sa port area dahil nga maaga pa, ramdam na ramdam mo yung presko ng hangin dito sa binabaybay nating karagatan. Plus sa bahaging ito ng karagatan ay makikita na natin itong Polillo Island. So, Polillo Island at ang susunod dito ay Patnanungan na. At sa pinakadulo nito ay ang Humalig Island. So, kung mapapansin din natin, medyo nagbago ang hampas ng alon dito. Medyo lumakas ang hampas ng alon. Pero pangkaraniwan na ito. Mas may ilalakas pa ito sa panahon ng amihan season. Dahil nga sa layo ng biyahe ay sulit na sulit ang unang tapak mo dito pa lang sa Daungan ay napakaganda na ng mga tanawin. At kung sanay ka sa ingay ng syudad, dito mararamdaman mo na para kang nasa ibang mundo dahil sa tahimik, presko at napakaganda ng dalampasigan. So dito rin ay makikita natin ang kasimplihan ng lugar at pamumuhay ng mga tao. So dito pala ay makikita nyo na yung mga simpleng bahay na alam mong
probinsyang-probinsya ang lugar. So ito nga pala yung mga kasama natin ngayon sa travel na ito. Yan, si Fritz, tsaka ang ating travel buddy na muli natin nakasama, si paring Obet. Yan. Mula doon sa pinagdaungan natin ng bangka hanggang dito, isasalubungin naman kayo nitong signage ng pangalan ng isla. So dito ay pwede kayong kumuha ng litrato. At dito sa bahaging ito ay ito na mismo ang sentro ng bayan ng isla. So nandyan na ang munisipyo, palengke, malapit lang. So kung kayo ay may nakaligtaang biling pagkain, sabi ng mga lokal dito, meron naman daw mabibili dyan sa sentro ng bayan. Pumunta muna tayo ng resort at after natin magpahinga ay babalik tayo dito sa sentro para explore kung ano pa yung mga iba nating makikita. Ang Patnanungan ay isa sa mga island municipality ng Quezon Province at kabilang ito sa tinatawag na Polillo Group of Island. Hindi man ito kasing sikat ng ibang tourist destination, dito mo naman makikita ang tahimik na buhay ng probinsya, simpleng pamumuhay at likas sa ganda ng isla. Bukod sa mga bangka nagsisilbing pangunahing transportasyon papunta sa mainland ng Quezon at mga karatig isla, ang mga pangunahing sinasakyan ng mga tao dito ay ang tricycle at habal-habal. After ng ilang documentation at registration, ay agad tayong sumakay ng tricycle para magtungo sa beach resort kung saan tayo mamamalagi dito sa isla. Sa laki nga nitong isla ay marami kayong pagbibilian na hotel or resort na pwede nyong pagtigilan dito sa Patnanungan. So, mag-message lang kayo sa page ng Patnanungan Tourism para makakuha nyo yung official page at link ng mga resort dito sa Patnanungan. So halos mahigit 10 minuto ay nandito na tayo ngayon sa beach resort na ating titigilan. So marami tayong nakasabay ngayong turista na dito rin nag-check-in sa Bilyakarin. At makikita rin natin dito yung puno na tinatawag nilang dangkalan. Kadugtungan nito ay itong isang tree house. Ayan. So ito ay isang pahingahan lang, hindi ito isang accommodation dito sa beachfront. So tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung tubig dito sa beach resort. So ito pala yung accommodation na titigilan natin. Ma'am, ano pong tawag dito, ma'am? Ano pong tawag dito sa accommodation na ito? A1. Opo, parang TP house, ano po? Oo, silipin natin yung loob kung ano yung meron dito. So ito ay walang CR, so common CR. At yung CR lang naman itong nandito. Yan. Yan yung CR. So shared CR tayo. Tapos silipin na natin yung loob kung ano yung nasa loob nito. So, wow. So yan. Meron tayo dito isang double bed. At meron din dito sa taas na ayan, attic ata to eh. Ayan. So meron din ditong ayan, isang kama. So electric fan. Nasa harapan natin ay ang beach front. So ayan. Yung kalsadang dinaanan natin papunta dito ay hindi pa masyadong develop. So may mga konkreto naman doon sa kabayanan. At pagdating doon sa lugar kung saan papunta na tayo dito, medyo naging rough road na. So ito yung harapan ng kanilang resort. Ito yung beach. So medyo mahaba yung kanilang dalampasigan at malinaw yung kanilang tubig. So dito ay siyempre pino rin yung kanilang buhangin. So tingnan nyo kung gaano kalino yung kanilang tubig dito. Yan. So ito yung harapan ng beach resort. So meron sila dito mga ilang cottages,
Tapos doon sa kabila, meron pa sila doon mga accommodation. Tsaka maraming puno. Yan, maraming puno ng buko. Tsaka itong pine tree. So dito sa harapan, makikita nyo yung signage ng pangalan nila na Bilyakarin. Ayan. So napaka-presko. Lalo dito sa ilalim nitong malaking puno na ito. So meron pa ditong duyan na pwedeng pagtambayan. Yan. So nandito tayo ngayon sa tree house na open naman para sa lahat. So kung magkakasabay-sabay siguro ang paggamit nito ay pwedeng magpaalam muna doon sa may-ari. Ngayon ay magpe-prepare muna kami ng tanghalian at magpapahinga, tapos bibisitahin natin mamaya ang sentro ng bayan ng Patnanungan. So ngayon ay nakapagpahinga, nakapag-relax at nakapag-recharge na ulit tayo. At ngayon naman ay pupuntahan natin ang sentro ng bayan ng Patnanungan. Nakahiram nga pala tayo ng motor na ating gagamitin pagpunta sa bayan ng nitong Patnanungan. So pinahiram tayo ng may-ari ng resort. Kaya mas magiging madali na ang ating pag-ikot sa bayan ng Patnanungan or sa sentro ng bayan ng Patnanungan. Itong bahagi ng dinadaan nating karsada ay hindi pa masyadong develop. So ito ay hindi pa konkreto at ito ay rough road pa. Doon naman sa bayan ng isla or sa sentro ng isla ay doon ay konkreto na ang mga kalsada. Dito sa sentro ng bayan, makikita ang munisipyo, grocery stores, paaralan at simbahan na nagsisilbing sentro ng pang-araw-araw na buhay ng mga residente. At hindi na rin problema rito ang signal dahil meron ditong 2 tore ng cell site. Bagamat kokonti ang mga malalaking sasakyan na dumadaan, halos karamihan ay mga motor at tricycle, kapansin-pansin din ang konkretong kalsada. Dito sa grocery store na ito ay makakabili na kayo ng mga ilang pangailangan nyo, pwede nyong dalahin sa resort. So makakabili kayo dito ng itlog, mga dilata, mga tubig at mga iba pang pangailangan. At kung makikita nyo itong mga tricycle na ito, dyan yung papuntang port nitong Patnanungan. At dito sa bahaging ito ang kanilang munisipyo. Ayan, hello, good morning. Bago pala natin mapuntan yung mga ilang attraction na lapit dito sa Patnanungan, kailangan nating sumakay ng bangka. Tsaka nga pala si Sir, yan, Sir Reynante, ang ating magiging bangkero at maghatid sa atin sa mga ilang attraction dito. At syempre, tour guide na rin. On me, on my, he's loving my tan lines. Cool breeze, just right. All the boys are looking fine. My Cartier to bed in the sun. Everyone's sipping something fun. On me, on my, he's loving my tan lines. I got what you need, refreshingly sweet. Know you want it right now, baby. You looking real hot, boy, you should cool off. Ask me nicely, you can sip my
bumiyahe tayo ng halos 1 oras mula doon sa Patanungan Island para makarating dito sa maliit na isla na ito. Na tingnan nyo kung gaano kalinaw yung tubig na meron itong Turkish blue. At dito sa baging ito ay makikita yung pinaka-highlight nitong lugar na ito. Ito ay tinatawag na Pulong Kukuk. Ang Pulong Kukuk ay isang maliit ngunit kakaibang isla na kilala sa kakaibang anyo ng rock formation na kahawig umano ng hugis ng manok, kung saan nagmula ang pangalan nitong Kukuk. At bahagi na ito ng bayan ng Bordeyos. So dito sa bahaging ito ay makikita natin ang isla ng Pulilio Island. Dito naman sa may ligurang bahagi ang Bordeyos. At dito makikita na rin natin ang itong likuran nitong Pulong Kukuk, makikita natin ang isla naman ng Panukulan. So itong lugar na ito ay bahagi na ng Bordeyos. So tingnan nyo nga kung gaano kalinaw yung tubig. So yung mga buhangin naman dito ay merong halong mga sea corals na rin. Yan. At puting-puti ang buhangin. Oh, tingnan nyo naman kung gaano kaputi at gaano kaganda. Itong pulong ito ay tinitirahan daw ng isang makamandag na ahas na tinatawag na walu-walo. So tingnan natin kung meron tayong makikita ditong walu-walo. Ang walu-walo nga pala ay hindi ito agresibong ahas. Ito ay kung hindi mo gagalawin ay hindi kanya papansinin. So kung titingnan lang naman natin ito, hindi naman natin hawakan or hindi natin masasagi, ay wala namang mangyayari sa atin. At yun ay kung meron tayong makikita. So parang wala tayong makikita ngayon kasi medyo mataas ang level ng tubig. Pangkaraniwan, nakikita ito dito sa babang bahagi na ito. So pwede rin siguro, baka nandun sila sa taas nitong pulo na ito. Ano, Erp, may nakita ka ba? Wala nga pero ako natatak. parang isang kagat. See you St. Peter na yun. So wala tayong nakita dahil siguro ito ay lagi na rin pinupuntahan ng mga tao at ng mga turista, umaalis na lang sila dito sa lugar. Sir, naghanap kami ng walu-walo pero wala kami nakita. Saan ba may nakita dyan walu-walo? Ando nga sa maliit. Sa maliit na pulo. Nandun sa taas. Kumbaga kung hindi mo siya gagalawin, hindi ka naman gagalawin Hinahawakan niya ng mga tayal ka. Nahahawakan siya, pinupulupot. Grabe, matindi Yan, may mga nakasabayan pala tayo from Batangas, sina ma'am. Shoutout po kay ma'am. Shoutout po kay Teacher Maya na naiwan. Mga Aras Angel po. Mga Rosario Batangas po, hello. And look here, angels. We're here. Sige po. Thank you, kuya. Thank you. Salamat din po. Worn out suitcase and an old guitar. Restless mind, I've got a rebel heart. Call me a runner. Sometimes I wonder if I'll ever make it back to where I've been. I know my mama always said that if you lean on the ones that you love, you will find your way home. And even with a soul that's been out on the run, you will find your way home. And I'll be ready for you. And I'll be ready for you. In every town I'm searching for a sign, chasing shadows while I walk that line. I gotta wander in deeper waters. So, itong ating sunod na pinuntahan ay tinatawag na Cabalosan Bar.
Ito ay isang stretch ng puting buhangin na makikita sa gitna ng karagatan ng Polillo Group of Island. Ang Caballo Sandbar ay isa sa mga natural sandbar na lumilitaw depende sa galaw ng tubig at tide sa dagat. Kaya minsan buo siyang nakikita, minsan naman ay bahagyang natatakpan ng tubig. Nagbibigay ito ng pakiramdam na parang natural floating strip sa gitna ng dagat. Kung low tide, mas kitang-kita ang haba ng sandbar. Ang sandbar nga pala na ito ay naghuhugis parang butete. So dito hindi lang natin kita yung parang kanyang buntot dahil nga medyo mataas ang level ng tubig. Tapos ang mga buhangin dito, kung mapapansin nyo, ay may halo ng corals. Tapos may mga ilang bato katulad nito na pinong-pino pa rin naman ang buhangin. At kalintulad dito ng buhangin sa Puka Beach. Oh, just keep your eyes on the stars above, and you'll never be alone. I'll be ready for you. Yeah, I'll be ready for you. No matter where you're going. Oh, yeah, I'll be ready for you. I'll keep my eye out for you. Yeah, I'll be steady for you. Ang islang ito nga pala ay tinatawag na Minasawa Island. So ilang kilometro lang ang layo nito mula sa Patnanungan. Pero ito ay bahagi pa raw ng Bordeos. So ito ay merong pinag-uusapan kung kanino talaga mapupunta ang isla na ito. May claim ang Bordeos at may claim rin naman ang Patnanungan. Ang Minasawa Island ay isang kilalang isla sa Polillo Group of Island. Bagamat ilang kilometro lang ang layo nito sa bayan ng Patnanungan, administratibo naman itong nasasakupan ng bayan ng Bordeos. Kilala ang islang ito bilang isang bird sanctuary dahil tahanan nito ng iba't ibang uri ng mga ibon at likas na yaman na pinoprotektahan ng DNR. Bagamat wala kayong nakikitang ibon, sa loob naman ito ay makakarinig kayo ng mga kakaibang huni. Bakit nga ba ganun na nangyari? Bakit nagkaroon ng claim ang Bordeos dito? Nagkaroon ng claim ang bayan ng Bordeos sa Minasawa Island dahil sa usaping territorial jurisdiction ng isla. Ayon sa kwento ng mga lokal, noong unang panahon ay sinasabing bahagi talaga ito ng Patnanungan Island at ipinagkatiwala lamang noon ang pangangalaga ng isla sa Bordeos. Pero sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng magkaibang pananaw tungkol dito. May mga nagsasabing tuluyan ang ibinigay ang isla sa Bordeos, habang kabilang panig naman ay naniniwalang pangangalaga lamang ang ipinasa at hindi ang mismong pagmamayari nito. Minasawaya, pinagtatalunan pa natin ng Bordeos, Patnanungan, pero kung tutuusin mo, yung Minasawa ay nasa Patnanungan kasi mismo tapat ng Patnanungan ang layo. Tsaka mas malapit po dito, mas malapit dito. Pag pumunta ka doon sa aming barangay, doon sa norte, as in parang lalakarin mo na lang, kaya lang may dagat. So siguro ay hindi pa siguro Kumbaga magdidesisyon talaga yan yung Kapitolyo, ano po? Magdidesisyon pa kung kanino talaga siya. So ang isla nga palang ito ay tinatawag ring bird sanctuary dahil yung mga migratory bird, yung mga local bird ay nagpapahinga sa islang ito. So ang isla nga palang ito ay may pagkakahalin tulad sa isla ng Humalig. So yung texture niya ng buhangin
Kumbaga, dito lang ay medyo maraming bato, pero yung buhangin nito ay halos kasing lambot ng sa Humalig. So pati yung itsura ng isla ay may pagkakahalin tulad. Isang napakagandang adventure at experience na naman ang nagawa natin ngayon. At nung nakaraan, nag-post nga pala ako nitong message na ito or itong post na ito sa ating isa pang social media account na humahanap tayo ng sino mang gustong magpa-shoutout. So, shoutout kay Gerald Milyarip. Shoutout daw kay Joren Serbanya ng Caloocan. Solid. Sa mga solid ka angkla natin. Yan. Tsaka itong si Lunday Miko, ayan, nakilala natin to sa Laurel, Batangas. So, shout out from Alingaro, General Trias, Cavite. So, ito pa, shout out kay Sir Domeng, kay Love Morillo, na isa pang content creator, yan. Tsaka kay Sir Repeal, at kay Sir Hobert Orque, at ang mga kapuksan natin dyan sa San Isidro National High School. Tsaka shout out din kay Thompson Castillo from Pililla Rizal na may lahi ding Cardona. At shoutout kay Nick Florderisa. Shoutout from Sampad, Barangay Sampad. Yan, shoutout Ramon Flordelisa at Marlon Alon Flordelisa. At shoutout nga pala kay Sir Rainiel Florentino Salibio na may katagapa na aanin mo ang ang damo kung patay na ang kabayo. Hindi, joke lang. Kung bibigyan ako ng 3 kahilingan, 3 beses kitang ihilingin. Ano pa? Yan. So, maraming salamat sa inyong mga pa-shoutout. At para nga pala sa mga viewers natin sa television, ay para makasubscribe kayo, ay scan nyo lang itong QR code na ito para madirekta sa inyong cellphone yung channel natin dito sa YouTube. May mga lugar na hindi lang nagbibigay ng magandang tanawin at kwento, kundi pati ang simpleng pamumuhay na nagpapaalala sa atin na hindi kailangan maging marangya ang isang lugar para maging espesyal. Dahil ang bawat lugar ay may sariling aral at karanasan na mananatili sa ating puso habang buhay. At para mas lalo nyo masubaybayan ang mga adventure at mga pagtuklas sa mga lugar na bibihirang mapuntahan, huwag nyo kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe. Muli, this is Kane Barry Travel Stories. See you sa next vlog. Thank you!